So, natalakay na natin yung love story nila hanggang sa dumating na po tayo sa point na 'to, ano po. So, purihin ang Lord, tayo po muna ay sandaling manalangin. Hallelujah. Amang banal, o Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa araw na 'to, sa buong maghapon, Ama, at sa umaga, Panginoon Lord, saan man sulok ng mundo kami naroroon, Panginoon. Patuloy ko pong dinadalangin, Panginoon, ang pagpapala, ang pagpapatawad, Panginoon Lord, at paglilinis mo sa bawat isa sa amin, O God. Linisin mo ang aming mga puso, Ama, na makapakinig ng iyong salita upang maitanim namin ang iyong mga salita, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon. Anuman ang sitwasyon at katayuan ng aming mga puso, Ama, hayaan mong iwanan namin ito, Lord God. Hallelujah. Tapakan namin, Ama, at magalak kaming tanggapin ang pagkain ng aming espiritu sa oras na to, Panginoon Lord God. Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. At patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang inyong lingkod, Panginoon, na maging alulod lang, Panginoon. Maging vessel lang ako, Panginoon, as Pastora Ami said, Lord God. Ang aking mga lalabi, magpahayag ng mga patotoo mo, Panginoon, mga kasaysayan, Ama, ng iyong mga anak noong unang panahon, Lord God. Kung saan, Lord, makikilala namin ng mas malalim ang pagpamahal sa iyo, ang paggalang sa iyo, ang pagrespeto sa iyo, sa iyong kataas-taasang pangalan, Jesus, Yahweh, at banal na Espiritu. Ito po ang aking samot dalangin, Ama. Hallelujah. Ingatan niyo po ang gawaing ito. Balutan mo ng iyong banal na dugo. Any distraction, Lord God, in mighty name of Jesus, sinasawata namin, Ama, at hayaan mong maitaas ang iyong pangalan at kami ay maibaba. In the mighty name of Jesus we pray, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So makikita nyo po dito sa verse 1 and 2, no po, katulad ng binasa po ni Pastora, no, makikita nyo dito kung paano po natalo, no? Natalo po, ang Israel ay natalo ng mga Palestine. No po? Ito sa henerasyon na to, makikita ninyo, no po, sa kabanata na to, bata pa po si Tatay Samuel, yung anak ni Hannah, amen? At saka yung anak po ng nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang tatay. So, yan po rin po ang Panginoon, ano? So, dito makikita natin that si Eli po ang 14th judge ng Israel, na po siya yung highest priest na na nagso-serve sa Panginoon sa tabernacle, na po, at nag-continue yung pagiging disrespectful ng kanyang mga anak, 'di ba po, nakita naman, at the same time pagiging disrespectful din ni Eli, no, sa mata ng Diyos, dahil nung pinagsabihan niya kanyang mga anak, makikita niyo po sa 1 Samuel 3, 'di ba, na parang mas natakot ka pa sa mga anak mo, 'di ba? Na bakit ba't pinahintulutan mo pa sila? Sabi nga po doon ng Panginoon, no, sa kanya. Kaya makakatanggap sila ng parusa ngayon, no, na hindi niya makakalimutan. At yun po, dahil ang Panginoon po kasi natin, mabuti po, totoong mabuti ang Diyos. Totoo pong mapagmahal ang Panginoon. Pero katulad mo at katulad ko, 'di ba? Saan mo ba nakuha yung attitude na ayaw mong binabastos ka ng ibang tao? 'Di ba? Ayaw mo nang hindi ka nirerespeto, tama ba? 'Di ba? Dahil kamangis tayo ng Panginoon, na po ayaw mo din gawin 'yan sa'yo. Na, kaya lang dito sa generation natin right now, no po, sa katayuan natin, at even noon, nakikita nyo, ang disrespectful nila, no, ang hindi nila paggalang sa Diyos, ay malaking kasalanan. No po, at hindi yan nagbabago. Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Kapag ikaw at ako hindi gumagalang sa Panginoon, hindi rumerespeto sa Diyos, no po, wala po tayong maitatago, no? Nagagalit din ang Diyos sa atin. Na po, at tayo din ay may bawat pagkakamali na ginagawa natin sa Panginoon ay may katambal na parusa. Kaya anuman ang ginagawa natin na ungodly sa mata ng Diyos, 'di ba? Hindi ka aya-aya, hindi ka puri-puri, hindi totoo sa harapan ng Diyos, hindi nakakaluwalhati sa mata ng Panginoon, yan po ay dahilan ng kanyang pagkagalit. Dahil ang Diyos ay banal. We are called, ang tawag sa atin, magpakabanal tayo. Yun ang kapanawagan natin. Hindi ka magpakababoy, hindi ka magpakasama. Hindi ganun ang tawag ng Lord sa atin. Ang sabi ng Diyos sa atin, anak, magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. No? Kaya kung magtataka kayo, bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon, even noon dinidisiplina sila, actually po, mas disiplinado pa nga yung lumang tipan eh. 'Di ba? Kaysa sa mga tao ngayon. No po, believe it or not. Believe it or not, kahit na masasama ang mga tao noon, no po,
Mas mga respetado pa sila sa Diyos noon kasi may takot pa sila. Tayo ngayon, grabe na, brutalan na po ngayon. Hindi na natin alam ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? Sabi nga, dinadaig na natin pati hayop. Yung hayop po, di ba yung hayop, pag alam niyang babae yun, tatalikuran niya. Pag alam niyang lalaki yun, tatalikuran niya. Pero ngayon, sa generation natin, kahit tayo ay ginawang kawangis ng Lord, no? Yung mindset natin, parang sa sobrang open-minded, tinapakan ng utak. No po, tinapakan natin. Kaya sayang po ano sa mga tao na nabubuhay sila sa deception, nabubuhay sila sa kasinungalingan, hindi sila kumikilala sa Diyos. Kaya ang mangyayari po sa mga tao na 'yon, mabubulid sila sa kapahamakan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya po ano, ito ay kapanawagan sa ating mga mananampalataya, hindi dahil naglilingkod ka sa church, hindi dahil naglilingkod ka sa Diyos. Hindi dahil ikaw ay pinuno or pastor ka, kasi si Eli po ay high priest. Pastor siya, mataas, di ba? Siya ay judge, pang number 14 siya. Di ba po? Dahil sa gawain na to, sa kwento na to, ang last na magiging judge ay si Samuel. Kaya lang, this time, maliit pa siya. Maliit pa si Tatay Samuel. No po? Kaya nung panahon na yon, 'di ba, nakita natin sa Samuel 3, humina na ng humina, hindi na nakikipag-usap ang Diyos. Nagtatampo kasi siya eh. Kaya nga 'di ba, si Samuel ang tinawag niya, Samuel. Samuel, 'di ba? Ilang beses niyang tinawag. Kay Samuel siya nakipag-usap. Pag ikaw nilalapastangan mo at hindi mo ginagalang ang Diyos, hindi rin makikipag-usap sa iyong Diyos. Marunong din siyang magtampo. No po, marunong siyang magtampo. Kaya wag mo sabihin na ikaw ay pastor, 'di ba? Wag mo sabihin ikaw ay pastora, wag mo sabihin leader ka, nagmi-minister ka, lingkod ka ng Diyos, evangelist ka, propesiya ka, nagpo-prophesy ka, propeta ka. Amen. Kapag wala ka ng respeto sa Diyos at wala ka ng paggalang sa Panginoon, you can get the punishment. No? Na ikakaloob ng Panginoon. So dito ang punishment nila ay matalo. Matalo sila. Matatalo po talaga sila. Yun talaga ang sinabi ng Panginoon. No? At makikita din natin dito na kinuha yung Art of Covenant, ano? At kasama pa yung kapatid, yung magkapatid, no po? At akala nila, inakampanid pa nila dahil akala nila magiging victorious sila pag nakuha nila yung yung covenant, yung Art of Covenant, no po? Kaya dito po makikita natin ang Panginoon, no po, hindi mo siya tagasunod. Hindi mo siya tagasunod. Hindi dahil nakuha nila yung covenant, no, ipapanalo sila ng Panginoon. Hindi ganoon ang karakter ng Lord. Kailangan nating makita ang karakter ng Panginoon dito, no. Hindi ikaw ang magpapasunod sa Diyos, ikaw ang sumunod sa Diyos. Hindi dahil kunuha mo yung covenant, mapapasunod mo siya. That is very wrong sa mindset nila. Kaya 'di ba ang mindset nila, pag kinuha natin 'to baka maipanalo tayo ni Yahweh sa lahat ng laban, magiging victorious tayo, 'di ba? 'Yun po ang mindset nila, but they are wrong. No, 'wag nating masyadong maliitin ang ng Lord, ang pagka-Diyos niya. 'Wag nating isipin na mangmang ang Panginoon, no. Hindi natin mapapasunod ang Diyos sa gusto natin dahil ang salita ng Diyos, ikaw at ako ang sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ang Diyos ang susunod sa kalooban natin. Amen? Kaya nga nagiging makapangyarihan ang prayer mo kapag nagpa-pray ka ng kalooban ng Diyos eh. 'Di ba? Kalooban ng Diyos na magpagaling, kaya siya nagpapagaling. Kalooban ng Diyos na magbigay ng blessing, kaya tayo nagkakaroon ng blessing, 'di ba? Kalooban niya kasi 'yon. Hindi niya gustong makita tayong mahirap o naghihirap. Kasi namatay siya sa atin to prosper us, to give us hope, to save us, 'di ba? Hindi niya gusto, kaya nga ayaw niya ng tamad eh. Kasi ang mga nagiging mahirap lang yung mga taong tamad. At hindi kalooban ng Diyos na maging tamad ka at maging tamad ako. Kaya nga galit siya sa taong tamad, galit din siya sa matakaw. Bakit galit siya sa tao ka matakaw? Kasi kapag matakaw ka, marami kang sakit na makukuha. 'Di ba? Yung greediness mo rin, nagiging mo selfish ka. Ayaw ng Diyos ng ganon. No po? Kaya dito, matutukayan po natin sa pang sabi niya. Hallelujah. Hallelujah, Father. Ayan. So dito, makikita natin, pagkatapos nilang matalo, yun, kinuha nila yung at yun ang pagkakaakala nila. At, kaya ang nangyari po, sabi nila dito, sa verse 3 and 4, the eldest of Israel respond with superstitious trust in the ark. No? Nagkaroon sila na parang akala nila
kasabihan na kapag nasa kanila yung art, pwede silang mapanalo. Pero katulad po ng sabi ko kanina, no, ito yung magbibigay ng kapahamakan sa kanila. Kasi nakuha nila yung ito ay banal. Banal po itong kinuha nila, ano po? At kung akala nila na magliligtas sila, ito yung magbibigay sa kanila ng kapahamakan. Kaya nga, sa verse 6 and 9, makikita nyo, yung Philistine doon, nagkaroon sila ng fear sa Art of Covenant. Ano po? Hallelujah. Nung nakita po nila dito, makikita nyo dito sa verse 6 hanggang 9, sabi niya dito, at nang marinig ng mga Filisteo ang ingay ng hiyaw nagsipagsabi, ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw ng kampamento ng mga Hebreo, at kanilang natalastas ang kaban ng Panginoon ay ipinasok sa ang kampamento. Ang mga Pilisteo ay nangatakot sapagkat kanilang sinabi, ang Diyos ay pumasok sa kampamento na kanilang sinasabi, aba, sa aba natin sapagkat hindi nagkaroon ng ganyang bagay kailanman. Sa aba natin, sino ang magliligtas sa atin sa kamay ng makapangyarihang mga Diyos na ito? Ito ang Diyos na nanakit sa mga taga-Ehipto sa sari-saring salot, sa ilang. Kaya't makapagkalakas na at magpakalakas at magpakalalaki o kayong mga Pilisteo upang kayo huwag maging mga alipin ng Hebreo at maging lagay ninyo sa inyo, kayo'y magpakalalaki at magsilaban. Amen. So dito, yun ang paniniwala nila, 'di ba, na kapag nandoon yung tipan, mananalo po yung mga Hebreo. Pero, 'di ba nga, hindi kasi dahil kaya lang naman po nananalo si Moises. Naalala kasi nila yung kwento ni Moises noon na lahat ng mga salot na binigay noon sa kanila. Syempre, makapangyarihan ng Diyos, marami na ring chismosa noon, 'di ba? Hindi lang ngayon, 'di ba? Kaya tanungin mo 'yung katabi mo, chismosa ka ba? 'Di ba? Kaya dapat na i-chismis mo yung tungkol sa Bible, hindi yung sa chismis ng kapitbahay natin, no po? Kaya dito, dahil maraming chismosa din noon, nabalitaan nila yung about sa mga salot, kila Moises, no, ng mga salot. Kaya natakot po yung mga Pilisteo. Pero, alam nyo ba, kasi ang mga kagamitan ng Pilisteo noon, no po, kaya lang naman nanalo, di ba, sila Moises, dahil ginagabayan sila ng Diyos. Pero this time kasi, hindi yun naranasan ng mga anak nila Eli, 'di ba? Nila Eli, 'di ba po? Kaya sila natalo sa labanan. Na po kaya nga nakita niyo doon na ilan po 'yung namatay? 4,000, 'di ba? 4,000 ay 3,000. Na po. Hallelujah. Kaya yun naging hindi sila naging confident at first pero nagpakatatag sila, 'di ba? At nilabanan po sila. At makikita nga po ninyo doon na namatay yung kanyang dalawang anak, no po? At nabalitaan yon ni Eli, no? Kaya nung nabalitaan po nila yon, ano po, si Eli po ay namatay din, 'di ba? Si Eli habang nakaupo siya sa tabi daw ng daan, sabi niya nagbabantay sapagkat ang kaniyang puso'y nanginginig dahil sa kaba ng Diyos. At ang mga tao ay pumasok sa bayan sa saysay ng mga balita, 'di ba? Si Eli po, sabi niya at nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan sa kanila'y sinabi, anong kahulugan ng kaingayan at gulong ito? Ang mga tao'y nagmadali na paroon sila at sinaysay kay Eli. Si Eli nga'y may 98 taon na at ang kaniyang mga matay malalabo na. Siya'y di na makakita at sinabi ng lalaki kay Eli ang yaong nanggagaling sa hukbo na ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo ng kanilang sinabi, paano ang nangyari, anak ko? At siya ay nagdala ng mga balita at sumagot sa kanila, ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo at nagkaroon man doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan at pati ang iyong dalawang anak na si Opti at Pines ay patay na. At ang kaban ng Diyos ay kinuha. At ang nangyari sa kanilang banggitin ang kaban ng Diyos na siya'y nabuwal at sa likuran ng kaniyang upuan sa dakong pintuang bayan ay nabalian ng leeg at siya'y namatay
lahat ng sapagkat siya ay lalaking matanda at mabigat. So, ibig sabihin, mataba na po siya. At hinatulan niya ang Israel ng 40 taon. At hinatulan niya ang Israel ng 40 taon. At ang kaniyang manugang naman, ng asawa po ni Penis, nung nabalitaan po na namatay din ang asawa niya, napaanak po to ng maaga, no? Napaanak po siya at napaanak niya yung anak niya. Ito po ay isang lalaki, no po? At sabi niya, pinangalanan niya po ito ng ang kalwalhatian ng Diyos ay hiniwalay sa Israel. No po, dahil kinuha na nga Kaban, ang pangalan ng bata ay Ichabod. Ano po ang anak niya? At ang ibig sabihin po ng Ichabod na ang kalwalhatian ng Diyos ay inihiwalay na sa Israel. So, makikita po natin dito, yung pagkakasabi po sa Samuel 11, na sinabi niya dito nung nakaraan na pinag-usapan natin, na ang Diyos po kapag nagsasalita, totoo. Ano sabi niya sa 11? Babalikan lang po natin. 1 Samuel 3, sabi niya sa 11, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang 2 tenga ng bawat isa nakikinig ay magpapanting. Sa araw na yaon, ay aking tutuparin kay Eli ang lahat ng aking sinalita tungkol sa kanilang sambahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sapagkat aking isinalaysay sa kaniya ang aking hukuman ng kaniyang sambahayan at magpakailanman. Dahil sa kasamaan ng kaniyang nalalaman, sapagkat ang kaniyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili, at hindi na sila sinangsala nila, diba? At kaya't ako'y sumusumpa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambayanan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handugman magpakailanman. No po? Kaya makikita ninyo yung galit ng Panginoon sa kanila, no po? Na hindi dahil lingkod siya ng Diyos, no, hindi niya napatawad, hindi magpakailanman yung galit ng Panginoon sa kanya mula sa kanyang angkan. Ganon din po sa atin, Ganon din ang ng Panginoon sa atin na tayo po, no, pag hindi talaga tayo naging maayos sa harap ng Panginoon, no, minsan yung pagiging disobedient natin ang nadadamay po mga mahal natin sa buhay. Yung pagiging disobedient natin, ang ganun po yung kinakahinatnan, no? Ang galit ng Diyos, ang galit po ng Diyos totoo. At kapag sinabi ng Diyos, totohanin niya po yung sinasabi niya. Kaya maging maingat po tayo sa bawat decision po, Paki-mute po sa bagong lapasok. Salamat po. No, kaya yun po ang naging dahilan ng pagkamatay nila dahil sa galit po ng Diyos, po sa kanila. Kaya nga makikita nyo po dito, at yun nga po yung sinasabi ko sa pinaka-application ng kwento na to, no? Hindi natin mapapasunod ang Diyos. Hindi siya katulad ng tao, po, na kung saan hindi siya katulad ng tao na kung kailan madumi at saka mo na lang lilinisin. No, ayaw niya ng mga ganun na pagsunod, po. Ang Panginoon natin, mabuti po ang ating Diyos. Po? Pero hindi siya katulad ng mga lucky charm na hawak-hawak ninyo, na pwede nyo siyang itago sa closet ninyo, tapos wala na makakagalaw sa inyo after nun, di ba? Hindi siya parang alikabok, na pag hindi nyo siya kailangan, hindi nyo siya aalisin nyo siya. Yung parang ganon, yung nandun lang siya naka-stack. Tapos, pag di nyo na siya kailangan, parang tinataboy nyo siya. Hindi po siya ganon, Kaya, ito nga pong, sa atin ng mga, bilang spiritual leadership, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw po ng Diyos ng blasphemy, ng paggawa natin ng mga hindi maganda sa mata ng Diyos. That is blasphemy, po? Yung mga bagay na hindi pagsunod, that is kalapastanganan yan sa mata ng Panginoon. Kaya nga walang kapatawaran ang ginawad sa kanila. Kung makikita nyo, di ba, magpakailanman. Kasi ang kasalanan na walang kapatawaran ay ang paglalapastangan sa Diyos. Wala pong kapatawaran yan. Kaya nga ang parusa nila is magpakailanman. 'Di ba? Hanggang sa henerasyon niya, po. Kaya nga
Kaya nga ano po, kaya maging maingat po tayo. Kaya sila nagkaroon ng trouble na gano'n. Kasi ang gusto po ng Panginoon, hindi tayo ang gagamit sa Diyos, kundi tayo ang magamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Hindi tayo ang gumagamit sa Diyos. Bilang mga lingkod ng Panginoon, no, wag nating gamitin ang pangalan ng Diyos para lang makapag-manipulate tayo ng mga tao o manggamit tayo ng mga tao. Di ba po? That is the kalooban ng Lord. Hindi niya po kalooban yan. Kaya wag tayo maging ignorant sa command po ng Panginoon natin. Ano, in our daily basis, no, kailangan makita natin yung pribilehiyo na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, no, bilang application po sa ating mga pinag-aralan ngayon. Makita natin pribilehiyo at magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga natatanggap na natin sa Kanya, mabuti man o masama, di ba? Huwag lang tayong maging kasi wala namang masama sa Lord eh. Kasi yung mga masamang bagay na nangyayari sa atin, pwedeng maging mabuti yon kung positibo lang ang isip natin. Kung positibo ang puso natin, kung totoong naniniwala tayo sa Lord. 'Di ba? Kasi ang mga bagay sa mundong ito, resources lang. Ang source natin ang Diyos. Katulad noon kila Moises, no? Kung bakit nila kinatakutan yung art nung nakita po ng mga Palestine. Kasi alam nila, sinasamahan si Moises ng Diyos. Kaya siya nananalo. Kaya nga ang sabi ni Tatay Moises noon, Lord, kahit nakasama namin ang covenant mo, kung wala ang presensya mo, hindi kami tutuloy. Dapat ganun ka din, kapatid. 'Di ba? Yun ang sabi ni Moises sa Lord. Hindi pwedeng kilala mo lang ang Diyos, dapat kasama mo ang presensya niya. 'Di ba? Ganun kabuti, ganun ka-obedient si Tatay Moises nun sa Panginoon. Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan at di namin mararamdaman ang presensya mo, di bali na lang. Talaga, mayroon pong word na ganun si Moises. Ano, kaya hindi sila nanalo noon dahil kay Moises. Hindi lang ang dahilan dahil kay Moises, no? Pero nandun din po ang obedient ni Tatay Moises. Naging matapang din siya sa pagsunod, 'di ba? Kasi ang righteous man, ang panalangin ng righteous man, ano po, maano 'yon, makapangyarihan 'yon. No? Kaya ang taong sumusunod, sabi nga, kung ang tao ngang masama, 'di ba? Tinutugon ng Diyos, 'di ba? Kung meron silang mga nakakatanggap ng grace ng Lord, lalo na yung mga sumusunod, nagsisikap sumunod sa Diyos, 'di ba? Kaya kaya tayo po ano, kapag nagiging mas mabuti ka, na po, sa ibang tao, magpasalamat ka. Kasi 'di ba? Kasi ang nakikita mo yung pagbabago ng Lord sa iyo. Kapag nagiging mas ano ka, mas nagiging mas malalim ka sa salita ng Diyos, dapat mas nagiging malalim ang pagkakilala mo sa Kanya. No, kasi po, lahat ng bagay, ano man ang nangyari sa buhay natin, ano man ang ginawa sa atin, 'di ba po? Ang Diyos ang gaganti. Kapag inagaw mo yung word na ako ang gaganti, ikaw na ang gumanti, hindi na sa Diyos ang pagganti. Kaya ano man po ang nakakasalagupa at sa kakasalamuhan natin this time, ano po, sa ating mga kasalukuyan, no po, never po natin dito sa modern na nakikita natin na pamumuhay natin ngayon, ano, wag natin pong wag nating ini-equivalent, no, yung pag-disrespect sa Panginoon. No po, wag natin ini-equal siya sa alam niyo yung kung paano mo tinitreat ang tao, wag mo siya nilalagay sa equal na ganun. Iba po ang Diyos, no? Ang pagtrato sa Diyos, mas mataas ang pagrespeto sa Diyos. Wag natin i-ignore yung command niya kasi that is blasphemy. Pag ini-ignore din natin ang mga sinasabi ng Panginoon sa buhay natin araw-araw, 'di ba? At hindi natin ginagawa yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin, tayo rin po ang magkakaroon ng hard time sa buhay. No po? Kaya nga, yung mga ginagawa natin, pag nasasanay ka na ng disobedient, hanggang masasanay ka na, hanggang anong mangyari na sa'yo, magiging makasalanan ka na. 'Di ba? God wants to provide for us. 'Di ba? Gusto ng Diyos na mag-provide sa'yo at gusto ka rin protektahan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya, kaya ngayon ang ginagawa niya po sa Israel, 'di ba? Kaya lang kasi dahil sa disobedient nila, no po, talagang nagbago po ang mind ng Panginoon, 'di ba? At saka this time, hindi pa si Tatay Samuel din ang nakaupo ng panahon na yun dahil bata pa siya. Pero makikita natin sa mga susunod na na pag pangyayari, 'di ba? Ayan. Pero dito makikita natin 'no, hindi naman lahat ng mga nag-disrespect sa kanya, 'di ba po? Yung lahat ng nag-disrespect sa Lord, alam ng Diyos 'yon. Kaya ngayon lang yung mga pinatay niya eh, 'di ba? Pero those who only interested sa Lord, 'di ba? At handa na maglingkod sa kanya, no? Kahit nasa
tricky kahit nasa strictly situation nila nung panahon na yon, kahit na sa higpitan, mahigpit po talagang batas nila noon, kahit na marami silang mga pinagdadaanan noon, maraming bawal, maraming hindi pwede, no po, andun pa rin ang mata ng Lord sa mga gumagawa ng mabuti, no po, katulad ni Samuel, andun pa rin ang presensya ng Lord sa kanya. Amen. Kaya nga, andun pa rin yung pananalangin niya, andun nagpapatuloy siya sa paglilingkod ng Panginoon, sa Panginoon. At ang Diyos po, patas po ang Diyos. Ano, wag niyong isipin na dahil halimbawa po ano sa atin ngayon sa generation natin kasi we live by grace. Ano po, we live by grace. Hindi naman dahil may ginawa ang tao, kailangan mo rin magdusa sa ginawa niya. May mata din po ang Panginoon. Alam niya yung mga panalangin at pagsusumamo mo. No po? Alam din niya kung sino ang nagkakasala sa kanya at hindi. At ang mata ng Panginoon, sabi niya nga, nasa matuwid at nasa mali. Proverbs 15:3 po, nakikita ng Diyos ang mabuti at masama. Kaya patas po ang Lord, ano? Mabuti po ang Panginoon sa lahat ng gumagawa ng mabuti at matuwid, totoo, kapuri-puri, kalawalawalhati sa mata niya. At pinagpapala niya po ang lahat ng mga panalangin ng mga taong ganun. No po? Pero ang mga tao na gumagawa ng masama, sabi nga ng Lord, namumuhi po siya para daw silang ipa na nililipad ng hangin. No po? Kaya maging ano po tayo, kahit walang nakakakita sa atin o may nakakakita sa atin, magkaroon po tayo ng integrity sa pagrerespeto sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa Panginoon, no? Huwag tayong magalit sa tao kasi alam natin that our battle is spiritual, no po? Ipanalangin natin sila, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, magtuloy-tuloy tayo sa pagiging obedient dahil ang lahat ng mga pinagpapagalan natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan, sabi nga ng Panginoon. Kaya purihin po ang Lord and to God be the glory. Ano po? Tayo po ang pagpagamit sa Diyos, hindi ang Diyos ang ating gagamitin. Purihin po ang Lord and to God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa pagpapala mo ngayong araw na to. Nawa, Ama, tumimo po sa puso at isip, Panginoon, ng aking mga kapatid ang mga natutunan namin kung paano kang irespeto sa pinakamataas na pagrespeto, kilalanin ang pagkadiyos mo, Panginoon. Lord, ang presensya mo ang hanapin namin sa bawat araw, Ama, ng aming buhay sapagkat ikaw ang aming source, Panginoon, hindi ang asawa namin, hindi ang mga biyanan namin, hindi mga anak namin. Ikaw ang tunay na source, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Ama, ang taong tumitiwala kay Yahweh, Panginoon, ay hindi mabibigo, Lord God. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kwento na to, Lord God. Bagamat may mga pangit na pangyayari, Ama, kapupulutan po namin ng aral na lagi naming tingnan, Panginoon, ang paggalang sa iyo, ang pagsunod sa mga utos mo, Panginoon, dahil alam namin, Ama, at nalalaman namin at hindi lingid sa kaalaman namin, Ama, na may quality, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hindi po sa dami namin, Panginoon, kundi yung quality kung paano kaming naglilingkod sa iyo, sa aming pamilya is worship, sa aming asawa is worship, sa aming mga kapatiran is worship, Lord God. Sa ibang tao is worship, Panginoon. Sabi mo nga, kung anong gawin namin sa kapwa namin, ay siya namin ginagawa sa iyo, Lord God. Kaya matutunan po namin, Ama, respeto ka sa pinakamataas na paggalang, Panginoon, Lord. Tingalain namin yung kabanalan mo, tingalain namin yung pagkadiyos mo, Panginoon, at magkaroon kami ng humble heart before you, O God, obedient heart and teachable heart, Panginoon, na laging sumusunod, nag-o-obey, Panginoon, upang ang lahat ng pagpapala, Ama, na nagmumula sa iyong sukdulang grasya at biyaya, Panginoon, ay laging sumaamin nawa. Ito pong ang aking samot dalangin na may pasasalamat, Ama, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo po. Ma'am Brother, pagpalan po kayo. At